Yung na-aksidente po niya ay nadurog po ang buto rito. At ang isa pa po, ayaw pong pumayag sa provincial namin siya dalhin. Nakapila na po kami sa probinsya, ayaw po kasi may kakilala daw po siya sa Polymedic. E de, wala po kami magagawa, dinala po namin doon, inooperahan po sa madaling salita. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sapagkat nagkaroon po ako ng takot, yung anak ko po nagka-phobia talaga. Makarinig man lang ng pagsara ng ban, pumapasok po siya sa CR. Awang-awa po ako, awang-awa po kami sa kanya. Subalit, kapapanalangin ko sa Panginoon, tunay na napakabuti ng Panginoon sa aming buhay. Nagpatuloy po kami maglingkod, nagpatuloy po kami manalangin sa Kanya. Kami din Kanya tinulungan sa financial. Higit sa financial, malaki po ang nagastos namin kasi ayaw po niya sa provincial. Gusto niya nga opera sa Polymedic. May kakilala daw po siya doon, pero kami naman po lahat ang gumastos. Pati yung aso po niya na imported, pinagamot din po namin. At ang masakit po, yung nagka-phobia nga po yung anak ko, napakatagal na taon. Hindi lang po ilang pong taon, kasi hanggang sa ngayon po, talaga po may takas, hindi na po siya nag-aral, may humawak ng manibela. Tunay na lagi ko siyang dinadala sa Panginoon kasi naawa po ako sa kanya eh. Hanggang sa ngayon pa, nga po tumayo ako sa harapan niyo upang ipagsigawan ang kabutihan ng Panginoon. Naisipan ko pong bumili po kami ng golf car na dalaw pong binigyan po ako ng karunungan ng Panginoon eh. Sabi po niya, parang inano po na una po yung muli, tumungtong siya kahit pa at matutong muli. Ayaw po niya nung una. Subalit, kakapanalangin ko sa Panginoon, Panginoon, tulungan po kami, tulungan po ang anak kong ito. Sa awa po ng Panginoon, dahil nandiyan na nga po yung golf car namin, unti-unti po nung una po, ayaw po talaga. Saka kaka-encourage ko po sa kanya, matututo ka rin, hindi ko na binabanggit yung mga nakaraan. Ngayon po, sa awa po ng Panginoon, nagagamit na po niya, nagpa-practice na po siya, kaya nga sumasama nga po ako. Doon po sa nakita ko sa kanya ngayon, marunong na po siya at nakikita ko po sa awa po at habog ng Panginoon na wala na po ang kanyang takot. Yung po ang aming matagal nang ipinananalangin sa Panginoon. Sabi nga po ng anak kong panganay, Mama, huwag na muna tayong bumili ng ganyan kasi plano namin bumili ng sasakyan nga. Paano nga tayong bibili ng sasakyan? Ayaw nga tumungtong ng kapatid mo na ganyan. Kaya nag-umpisa po kami ngayon. Doon ko po nakita, ang kalooban po ng Panginoon ay hindi ang kalooban natin. Yung gusto po natin talaga, hindi nagkakalab ng Panginoon sapagkat alam niyang hindi makakabuti. Ito, pinahintulutan ng Panginoon sapagkat alam niyang makakabuti. Kaya po, ibinabalik ko po ang lahat ng papuri, parangal, pagluwalhati, higit sa lahat, ang taos-pusong pasasalamat, tanging kay Yahweh El Shaddai lamang. To God be the glory. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon ng malakas ang malakas. Tunay po sa iba na kung saan ang ating Diyos ang siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Kung mayroong mga pangyayari sa buhay natin, ay ito po'y pinahintulutan ng Diyos. Ang sabi ng ating kapatid, ang kanyang anak ay nakabangga o nakabundol ng aso. So balit, dahil nagkaroon ng takot, sa pamagitan ng kanyang taimtim na pananalangin, ang kanyang anak ay unti-unting nakaka-recover. Amen. Salamat sa Diyos. Sister Eva, tatawag pa po tayo ng iba pang sharer o pang ipatotoo, ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. Sino pang nais magpatotoo o magbabahagi? Praise God. Sige po, tawagin po natin ang ating kapatid, Brother Kaloy. Dito muna, sister muna magpatotoo. Kayo po. Ayan, si Brother Kaloy yung nang pagtotoo. Hindi, Birthday dito niya na. kahapon. Birthday. Opo. Ano po yung sinasabi mo dyan? Dito kayo. Hindi, kasi sana ba siya, Brother Kaloy? Mamaya pa daw siya. Ito po. Happy anniversary sa ating lahat. Thank you, Lord. At inabot tayo ng 15 years dito sa Bangkal. Ang isi-share ko lang po sa inyo ay
Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa buong taon po niya kaming iningatan, sinamahan, sa kabila ng maraming pagsubok at problema. Ito pa rin po kami ngayon, malakas, malusog. At ganoon din, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil nung January 9 po ay nagkasakit po ako. Ubot sipon po, grabe po yung naranasan kong ubot sipon. Pero sa kabutihan ng Diyos, sa kapanalangin ko at may ginamit na mga herbal, yun po ay isang pagkapala sa akin. Gumaling po dahil sobrang hirap po yung pinagdaanan ko, halos 2 weeks po. Kaya sabi ko, Lord, pagalingin mo na po ako dahil mag-anniversary po kami. Alam nga naman akong ubo ako ng ubo habang mag-anniversary kami. At kailangan maging malakas ang katawan. Kaya Lord, salamat. Ganon din, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil yung tao pong na ginamit na kung paano ko po nakilala si Yahweh El Shaddai ay nandito po. Thank you, Lord. Dahil kung hindi po dahil sa Kanya, hindi ko siya nakilala. Talagang pinagtyagaan po ako niyan, binabalik-balikan ako. Nakaranas din po kami talaga na umaattend kami sa PICC. Dalawa po kami umaattend. Nakaranas po kami talaga ng marami po kaming pinagdaanan. Kaya nung nagkahiwalay na po kami, tapos wala na po kaming contact, tapos nung year 2003 po ay muli kaming nagkita. Sabi niya sa akin, nagkumustahan po kami, sabi niya sa akin, uy, kumusta ka na? Bumalik ka na sa El Shaddai. Sabi ko, sige lang ako, busy ako eh. Tsaka isa pa ako, nagsisimba naman ako weekly, kung ganun. Pero siya, nagkaroon din pala siya ng problema. Tapos nung sumunod na taon, 2004, yun na po yung umpisa ng pagbabalik ko dahil biniyayaan po ako ng Panginoon ng isang anak. Kaya doon bumalik ako sa Panginoon dahil sobrang pinagdaanan ko po dahil medyo may edad na po ako nagbuntis. Kaya kumapit ako sa Panginoon na alam kong makakaya ko ang lahat ng mga pinagdadaanan ko. Tapos nung year 2008 po, nung nandito na po kami muli, dito na po ako nagtuloy-tuloy. 2018 po, first time ko po naka-attend din po sa Ambel ng CLSS. Kaya Lord, salamat. Yun na po yung nagumpisa ng aking paglilingkod. Kahit sa kabila po ng mga pagsubok at problema, eto pa rin po ako nakatayo at nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon. Salamat sa iyo, Yahweh El Shaddai. To God be the highest glory. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay po, Sir Iba, ang ating kapatid ay pinagpala siya dahil sa kabila ng medyo may edad siya po biniyayaan ng anak. Amen. At hindi lamang biniyayaan ng anak, ang ibinigay sa kanya ang pananalig at pananampalataya ng ating Panginoong Yahweh. Praise the Lord. Okay, tatawag pa po tayo. Sino pang nais magpatotoo o magbabahagi? Ayan ating kapatid. Sister si Ella. Ayun na. Birthday celebrant din to. Pagpasalamat ka kay Yahweh El Shaddai. Praise God. Yung pagpatotoo sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Minsan nga po, pupurihan po natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Nais ko pong magbalik ng papurit pasasalamat sa ating Diyos dahil muli po, lumipas na naman ang isang taon sa aking buhay at hindi po pumalya si Lord na ipakita ang kanyang kabutihan sa akin. Sa sobrang dami pong biyaya, hindi mo na po mapapansin yung mga pagsubok na dumaraan. Kaya, lubos po ang aking pasasalamat. Glory to God, glory to Christ Jesus. Palakpakan natin ating Panginoon. Hindi na napaliwanag ng maayos, mainam ang mga pagpapala kasi kung ipapaliwanag pa, sasabihin pa hindi po matapos-tapos sa mga kalahating oras. Kaya hindi na po mga kapatid sinabi niya ang lahat. Hindi na po dinitalye. Ngayon mga kapatid, handa na ba kayong magpuri, sumayaw uli sa ating Panginoon?
Kaya palakpakan muna natin si Yawel Saday ng malakas ang malakas. Habang tayo naghihintay sa ating Minamalakora Paroko. Oh. Sino kayong pangalan? Isang magandang hapon po sa ating lahat. Misa pasasalamat po mula sa mga pamilya ni Castor, Sister Mer Basalio, Lydia Escota, Ami Santiago, Mercedes Claudio, Axel J. Store, Concepcion de la Cruz, Tonet, Brother Tony and Sisters Paraiso, Jean Paula Olivere and family, Det, Bergie Marcada and family, Sis Pining, Melvin Gomez and family, Anjo Anseiro and family, Cabrera family, Sorilla family, Daisy Zapata and family, Jerry, Federico de la Rosa and family, Flor Paraiso, Humawan family, Roqueta, Sunshine and Marvin Gomez, Sis Losanta and Beriosa and family, Sisione Alarma, Rodelas family, Sevilla family, Barreto family, Karandang family, Iscares family, Brother Eman and family, Adalit family, Joel Pajardo family, James Pajardo and family, Cherry Casim at pamilya. Pasasalamat sa pagpasa ng Teachers Board exam ni Joy Marie Idilio. At isa sa aking panalangin ang mga kaluluwa ni na Virgilio Montero, Diosa Reyes, Leopoldo Carmelita. Ang mangunguna po sa ating misa ay si Father Carlos Soro. Magsitayo na po sila. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation, great is our God and King.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Happy anniversary po. Palapakan natin ating Panginoon. Mga kapatid, tayong lahat ay natitipon sa pag ng Panginoon. Nagpapasalamat at pupuri kay Yahweh El Shaddai sa 15 taon na pagsama niya sa atin. At uming karapat-dapat tayong gumanap sa banal pagdiriwang na ito, aminin natin na may kababaang loob ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala sa Panginoon at sa ating kapwa. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Iluluwalhati ka namin.
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob kami mga samba sa iyo na may loobing taimtim na totoo at kami naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinubunsod ng Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Magsiupo po sila at makinig sa pagbasa. Ang Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem kung hindi nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo't baka abutin niya ang kapahamakan at sasapitin natin pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod. Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng Olibo. Wala siyang sandalyas at nakatutubong tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakakalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalit na rin ang buhirin si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Samuel na anak ni Gera. Binabato niya si David at mga kasama nito. Maging alipin o kawal, ganito ang kanyang isinisigaw, lumayas ka, lumayas ka. Ikaw na tampalasat uhaw sa dugo. Paghiganti sa iyo ang Panginoon. Dahil sa pagpatay sa sambayanan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono, ibinigay kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw mamamatay tao, at wakas sinisingil ka rin ang iyong pagkakautang. Sinabi ni Abisai, mahal na hari, diyata't pinaghihintulutan ninyong lapastanganin ang hampas lupang ito at ang iyong kamahalan. Ipinahintulot po ninyong tagasan ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisai. Ako ang magpapasya nito. Kung iutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumuway? Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi ba dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang bisamitang ito? Bayaan ninyo siyang magtungaw at sumpain ako. Anong malay natin baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya? Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayan kong ito. At pagpalain ako sa halip na sumpain, patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang tauhan, ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, halika Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Halika Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo, ay kumakalaban. Ang bahagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos, ay di mo tutulungan. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ay ginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw poon ang aking tawagan.
Sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay huminlay agad nakatulog. Ligtas nang nagising ng iyong kinupkop. Libumang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat ng kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Magsitayo na po sila. Sapagkat siya'y nakinamuri. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Muli sa'yo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibahay ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito ay inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya may gapos ng matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi ay nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa ay natanawan niya si Jesus. Siya ay patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi na ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakuusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu ng wika, papasukin na lang kami sa mga baboy, at sila ay pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip, at sila ay natakot. Isinaysay sa kanila ng mga nakita ang nangyari sa inaalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy.
Kaya't ipinamanik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumunod po kayo sa akin. I'm blessed. I'm loved. I'm happy. Palakpakan natin Yahweh El Shaddai. Happy 15th anniversary po. Binabati rin po kayo ng iyong kura paroko, Father Joey Cruz. Opo. At sabihin niyo po sa iyong katabi, you are blessed. Ayan. Gusto niyo bang ma-bless lalo? Amen? Ayan. Opo. Tama-tama po ang ibanghelyong ating natunghayan na pinapakita po dito na talagang meron pong demonyo. Umiiral ang masama, pero wala nang higit pa sa kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Mga kapatid, nang napunta si Jesus kasama mga lagad sa Geraseno, yun po ay lupain ng mga hentil, mga pagano, hindi naniniwala sa Diyos. Sinalubong siya ng lalaking inaalian ng mga demonyo. Galing sa libingan. Wala pong makalapit sa kanya. At nung pong makita ang Panginoon, tingnan po ninyo, ang sabi po ng mga demonyo ay, kilala ka namin, ikaw ay si Jesus, anak ng kataas-taasan. Ano ang pakialam mo sa amin? At nakiusap pa, huwag mo kaming pahirapan. Huwag mo kaming palayasin sa lupaing ito. Payagan niyo kami na pumunta at pumasok sa mga baboy. Hindi man na pagninilayan, mga mga kapatid, ang demonyo ilalapot noon. At nagtataka po ako bilang pari, yung demonyo makaawa. Pati ang demonyo nakikiusap, huwag nyo kaming pahirapan. Huwag mo kaming palayasin sa lupaing ito. Nakikiusap kami sa iyo. Sa ngalan ng napapasukin na lamang sa mga baboy. Tingnan po ninyo. At pinayagan sila ng Panginoon. At sumibad ang mga baboy, nahulog sa tubig at nalunod. Nang gilala sa mga tao, mga ilang saglit pa lamang nakita nila ang lalaki. Matinuna ang pag-iisip. Nakaupo at mayroon na pong saplot. At pinamanik po niya, maaari po ba akong sumama sa inyo? Anong bili ng Panginoon? Huwag ka nang sumama sa bangkal. Huwag ka nang sumama. At pupunta pa ako sa bangkal. At ang bili ng Panginoon, umuwi ka na, ayan, umuwi ka na sa inyo at ipamalita mo ang kahanga-hangang bagay na ginawa sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Kaya moral lesson, mga minakapatid, opo, talaga pong sa pagharap natin sa hamon ng buhay, marami talagang mga demonyo. Mawalang galang na nga po. At ito pong lalaking inalihan ng demonyo, kumakatawan sa ating lahat. Na minsan sa buhay po natin,
hindi pa natin nakikilala ang Panginoong Diyos, nandun tayo sa libingan. Ibig po sabihin ay matagal na tayong patay. At nakagapos tayo sa tanikala ng kasalanan. Hindi mo pa kilala sa Yahweh El Shaddai niyan. Namumuhay ka sa libingan, namumuhay ka sa dilim. At walang makalapit sa iyo. Dahil nga po, ikaw ay inaalihan ng masamang espiritu. Wala pa si Yahweh El Shaddai sa buhay mo. Kaya magandang balita, mga minakapatid, kaya ang pangalan ni Jesus ay Yeshua. Ibig sabihin ng Yeshua ay ang Diyos na nagliligtas. Ngayon, nakilala mo na sa buhay mo ang Panginoon, ang Diyos na ang nagpalaya, sumagip, at nagligtas sa iyo. Pinalaya ka na sa pagka-alipin ng kasalanan. Ikaw ay nakahilagpos na sa tanikala ng kasalanan. Dahil nga po, ang Panginoong Diyos, Yahweh El Shaddai, God of the mountain, Lord of the hosts, omnipotent, omniscient, all-powerful God. Na kaya po tayo po, talaga po, na palayain sa kasalanan. Amen po ba yun? Gusto niyo po bang marinig ang kwento ko po bago po ako naging pari? Hello? Inspired po ako. Nakita ko po Opo. Kaibigan ko po yan sa Paumbong. Kaya po, share ko na po sa inyo, bakit ang motto ko po, I'm blessed, I'm loved, I'm happy. Share ko lang po sa inyo. Pinanganak po ako 3.8 pounds. Kasi laki lang po ako ng bote ng beer. Na-incubator po ako ng 1 buwan at kalahati sa UERM. Sabi ng nanay ko, mabuhay lang po itong anak ko, ihahandog ko na po sa iyo. Nanay ko, taga Marinduque, tama po, tatay ko, taga Nueva Ecija. Nagtagpo sa PIBAW, Philippine Veterans Affairs Office. Yung tatay ko po, may girlfriend na teacher. Hindi po sila nagkikita. Yung nanay ko, tagapagdala ng sulat ng girlfriend ng tatay ko. Aurelio, ito may sulat ka na naman. Pero yung nanay ko po, 40 anyos na yon. Ang tatay ko, 28 pa lang. Daliging-ding na yung nanay ko, opo, baby pa lang po yung tatay ko. Gumagapang, may Kenny pa rin ikaw mapapangasawa ko. Kahit na 40 anyos yung nanay ko, totoo pong sasabihin ko po sa inyo, nanay ko po, kamukha po ni Susan Roses. Tatay ko po, kamukha po ni FPJ. Kaya ang resulta, naging Coco. Coco Langin. Coco Lambert. Pandi Coco. Ayan po. Ayan, ha? So, sa madaling salita, sila po ang nagkatuluyan. At salamat sa Diyos na buhay po ako. Kaya sa inyo pong harapan ay naging pari po ako. Amen! Praise the Lord! Opo. Ito pa po. Mga minakapatid, opo. Ayan, nakasama ko naman si Kuya Jovel. Ano pa bang i-share ko po sa inyo? Kaya po ako ay blessed, loved, and happy. Opo. Yung po mga magulang ko po talaga, mabubuti po silang mga magulang. Ako po ay ulilang lubos na. Namatay yung nanay ko at the age of 85, 2015. Hawak siya ng kamay ng tatay ko. At ang sabi ng nanay ko, Aurelio, salamat sa Diyos.
ikaw ang regalo sa akin ng Panginoon. Hindi lang mabuting tao, pa. Ayan. At salamat sa Diyos, meron tayong binayaan na anak na pari. Pakisabi kay Father Carlo, hindi ko na siya mahintay, sinusundo na ako ng mga angel. Pero bago po siya namatay, napakumpisal ko po siya tapahiran ng langis. Opo. Ang ginawa lang ng nanay ko, sumandal lang po siya sa tumba-tumba, ipinikit ang mata, yun. Tatay ko namatay 2018 at the age of 75. Tinawag yung pamangkin ko po. 3 years old lang po siya noon. Apo, halika. Ano po yung lolo? Pakisabi kay Tito Father, matutulog ako ng matagal. Anong malay ng batang yun? 3 years old pa lang. Lolo, bakit ka matutulog ng matagal? Kasi, ang pupuntahan ko po ay sa heaven. At kakatugpuin ko na si Jesus. Anong sabi ng pamangkin ko, Lolo, sana pagdating ni Tito Father, gising ka na po. Anong ginawa ng tatay ko? Pumasok sa kwarto namin, humiga lang po, at ipinigit ang mata. Yun na po. Kaya lahat po ng mga nakasaksi po, nakakita po sa aking mga magulang, para lang po silang mga angel na natutulog. Ayan. Kaya po, ang motto ko po, I'm blessed, I'm loved, I'm happy. Amen po ba yun? Opo, at naniniwala po ako, nasa heaven na po sila. Ayan. Gusto niyo po ba? Mag-share po ako ng patotoo? Ayan. Tandaan niyo po ito, ha? Everything happens for a reason. Tandaan po ninyo. Napanood niyo po ba yung pong rewind? Ayan. Sa mga nakapanood na, maunawaan niyo po ako. Sa mga hindi pa, manood po kayo. Hindi ko po ikukwento ng buo. Pero ang moral lesson nun, mga minakapatid, aminin ko sa inyo ha, sa theology po, there is no such thing as rewind. Wala po. Wala po. Ang punto po ng pelikulang iyon, mga minakapatid, ay, di ba, turo nga po sa ating lahat ay, everything happens for a reason. At tandaan niyo ito, carpe diem. Ulitin po ninyo. Ang ibig sabihin ng carpe diem ay seize the day. Huwag mong sasayangin ng mga sandaling to. Seize the day. Katulad niyan, anniversary natin. Opo, namnamin natin ang bawat sandali sapagkat hindi na babalik uli yun. Hindi mo na pwedeng i-rewind. Ang moral lesson nga po, habang nabubuhay ka, kung anong mabuti na dapat mong gawin, gawin mo na. Carpe diem, seize the day. At tulad nga po ng sinare ko po sa inyo, marami po akong naranasan bago po ako naging pari. At nung naging pari po ako, marami po akong kinarap na matinding pagsubok. Dumating din sa punto ko po na talaga pong ayaw ko na po magpari. Naku po, naka-record yan. Baka malaman ng obispo. Pero sinishare ko po sa inyo. May punto po ron, may punto, na talaga pong sa hirap ng buhay, para bang pakiramdam natin, wala ang Diyos. Di ba, no? Dumarating po eh. Kaya magsilbing inspirasyon na lang po kayo sa akin, na mismong ako po, dumarating po. Pero, mga minakapatid, tandaan nyo, everything happens for a reason. Nung ako po ay nagpahayag sa Panginoon, Lord, parang hindi ko na po kayang ipagpatuloy pa. Opo, pagod na po ako. Pagod na po ako. Talagang literal, pinagpahinga po ako. Nag-sabbatical leave po ako.
At nung pong nag-sabbatical leave po ako, ibig sabihin po nun, pahinga muna po sa ministry, wala munang parokya, doon ko po nakita ang Panginoong Diyos. Doon ko nakita si Yahweh El Shaddai. Dahil sa labas, sa perspektibo ng isang pari, nung ako'y nasa labas, kitang-kita ko ang totoong nangyayari sa mundo. At nung pong nagpahayag na ako sa Panginoon, salamat po sa Diyos, hinayaan niyo po akong makita ko ang tunay na kahulugan ng buhay. Aba, nagbalik po ako sa aking ministry. At dahil po doon, napagtagumpayan ko lahat ng hamon ng buhay, blessed na blessed po ako. Alam niyo po ba na pinagkalooban po ako ng talent? Marami na po akong na-compost na kanta. Opo, marami po akong na-compose na kanta. At alam niyo po ba kung paano ako nakapag-compose ng kanta? Ginigising ako ng angel ko ng 3:00 ng madaling araw. At tatanungin nyo, Father Carlo, nakikita mo ba ang mga angel? Opo. Ano yung tsura nila? Maliwanag na maliwanag. Anong tinig po nila? Ako lang po ang nakakarinig. At tatanungin ko yung angel ko, Angel, bakit mo ako ginising? Father, mag-compose ka. Anong kanta? Halimbawa, Padre Pio. Paano po yung lyrics? May lalapit na isang angel. Paano po yung tono? May lalapit na isang angel. Dali, kunin mo na yung gitara mo. Mag-compose ka na. Gusto niyo bang sample? Padre Pio, pray for us. Padre Pio, intercede for us. Lead us all to Jesus, via veritas vita. At recently po, nakapag-compose po ako ng Pasko, Makibahagi. Pasko, makibahagi, kasama kang palagi. Ikaw, Jesus, ang buhay ng Pasko. Sample lang po yan. Hindi ko lang po mabilang. Kuya Joel, 16 mahigit na po ang aking nako-composts. Amen. Marami pong pinagkalob sa akin na talento nung mabalik po ako sa aking ministeryo. Kaya tandaan po ninyo, wala na pong rewind, wala nang rewind. Hindi mo na pwedeng sabihin, Lord, ibalik mo ako doon bago ako magkasala. No. Pero magandang balita, kapatid, buhay ka pa eh. Sabihin mo nga, kapatid, buhay ka naman eh. Humihinga ka pa. Diba? Para hindi mahuli ang lahat, ngayon, simulan mo. Kaya nga anniversary. Opo, napakabuti ng Diyos. Sana, yung pong aking po naibahagi, pinapakilala ko, totoong may Diyos. Napakabuti ni Yahweh El Shaddai. Sa totoo lang po. Ayan, hindi lang basta ako'y minahal dahil pari ako. Dahil ang Diyos talaga ay Diyos ng pag-ibig. Kaya kung anumang kinakaharap ang Diyos sa inyong buhay, huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot, huwag kayong panghinaan na loob. Sapagkat tulad nga sa Ebanghelyong atin natunghayan, si Yahweh El Shaddai ang magpapalaya sa iyo. At binibigyan tayo muli ng bagong pagkakataon para ituwid na ang ating pagkakamali. At sana nga makita nyo talaga ang tunay na kahulugan ng buhay. Ngayon, magiging masigasig na kayo, tagapagtotoo ni Kristo. Opo, buhay na saksi ng Panginoon na talagang
meron pong Yahweh El Shaddai na nagmamahal sa atin. Amen po ba yun? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mahal ka ni Yahweh El Shaddai. Hindi ko na po pakahabaan, mga minang kapatid, may misa pa po ako sa katedral. Kaya ko lang po na ibahagi sa inyo yan, mga minang kapatid. Blessed na blessed po ang bangkal at kinong-congratulate ko po kayo. 15 taon na sinamahan kayo ni Yahweh El Shaddai. At palagi yan po sinasabi ng mga Hapon, Bansay! May you live 1,000 more years. Opo, dahil nga po, ang Panginoong Diyos, si Yahweh El Shaddai, ang makapangyarihan sa lahat, na nagpapala sa atin at nagliligtas sa atin. Nawa, panahanan natin ang Panginoon sa ating buhay, makita natin ang totoong kahulugan ng ating buhay, at tayo man din ay kanyang kalugdan at pagpalain. Ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po. Pag-aalay na po. Narito ang aming Magsitayo na po sila.
Manalangin kayo mga kapatid, ang pagkain natin ay kalugnan ng Diyos, ang mga pangyarihan sa lahat. Kuha ng Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin nimikha, ang mga alay ng iyon aming nihanda, sa pagnito ng dambana, ay yung tanggapin at gawa ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan niya, kay Son Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. kinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na yung mga pangyarihan, tunay nga marapat ay ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa ngal mong siya ay wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong paintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kay isa ng mga ngayal sa awan na mapuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito
sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo Magsitayo na po ng dyan. pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon, Ang mga ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay may pagkabuhay ni anak, kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kayo magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo yung mga buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay na may pag-asa na sila ay muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na sina Dioscoro, Aurelio at Alita. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kalunagan, kawan mo at pagnabag kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang kay isa na Malabir Maria, Nena ng Diyos, at ang kanyang kabiyak na puso na San Jose, kay isa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nun namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamahan ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Alin ng mga kapatid bilang isang simbahan na pinabuklod sa pag-ibig, awitin natin ngayon ang panalangin tinuro na ating Panginoon. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalang kapayapaan araw-araw, iligtas, kasalanan at iliwas sa lahat ng kapangamakan, samantalang aming pinanabigyan ng dakilang araw na magpapayo ni Yesu Kristo na aming manunubos. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin niyo po ang pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalong kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Laging tatandaan, magkakapatid po tayo. Kaya magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po sila. Narito si Yesu Cristo, Agnus Dei, que tollis peccata mundi. Pinagpalatay na niya na tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
In your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am with you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here. I am ever with you. Let your hearts be troubled. Do not stay afraid. I'm beyond all language or land. I'm risen to life anew. When you feel that you've been empty and can be no more, know that I am your breath and I feel your soul. I am with you till the end of your days. I am with you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here. I am ever with you. I am with you till the end of your days. I am with you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here. I am ever with Magsitayo na po sila. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsapakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay umiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayon ay iyong bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Papasalamat po ako at inanyayan niyo po ako dito, lalo na po sa SPPC, dito sa Bangkal, sa panguna po ni Sister Thea at mga kasamahan. Palapakan muna natin sila. Maraming po salamat. Salamat po sa natagawin ating malang pagdiriwang sa ating commentator, lectors, day ministers, sa ating music ministry. Kuya Joel, thank you ha. At sa inyo pong lahat na nag-isa sa ating banal na misa. Maraming po salamat. At happy 15th anniversary po sa inyo lahat. Happy anniversary po. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain nawa kayo ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay sa Kristo, ang ating buhay at kaligtasan. Salamat sa Diyos! Mamayedo Bagbareba, Shibakueyo Ramarea. Moreba Shibe Bagbareba, Mamayedo Bagbareba, Shibakueyo Ramarea. Ulele Baba.
I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace. Let us wake up the morning and be filled with your love. Let's sing songs of praise for our days. For your love is as high as the heavens above us, and your faithfulness as certain as the dawn. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song